Napakaraming puno dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Ha? Wala nang natira? Pinuputol sila. Kalikasan ay pahalagahan upang climate change ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DNR at ng himpilang ito. Radyo Aksyon Balita! Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga bagong balitang nakalap sa mga oras na ito. Borongan City Rescue Team umagapay sa isang motorcycle accident. Singil sa kuryente, tataas pa ngayong Mayo. At abortion pill sa Japan pinahintulutan na. Ilang PBA players pinagmulta. DOH at IETF nagpulong hinggil sa COVID-19. At Catriona Gray muling mag-host sa Binibining Pilipinas. Mula sa bulwagan ng DYRX News Information Center, Maghahatid sa inyo ng mga balitang bagong-bago sa inyong mga radyo. DYRX 974. Daluyan ng tapat at una sa serbisyo. Sumasahing papawid ang DWDY. DYRX Radyo Aksyon Balita. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umagapay ang Borongan City Rescue Team sa naganap na motorcycle accident sa Tacloban City. Diana Lostay para sa pangkalahatang detalye. Mabilis namang rumisponde ang rescue staff ng Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office na sina Dennis Blosa at Rupert Ambil, City Information Officer ng Borongan City, sa aksidenteng trapiko na kinasasangkutan ng banggaan ng motorsiklo. Naganap ang insidente sa mataong lungsod ng Tacloban sa Pilipinas. Samantala, nagbigay naman ng agarang tulong ang Borongan team sa lalaking biktima. Diana Loste para sa DYRX Action Balita. Para sa balitang national naman, mas mataas na singil sa kuryente nakaamba ngayong Mayo. May nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan, bunsod na rin ang inaasahang pagtaas ng power prices mula sa wholesale spot market at iba pang suppliers. Ayon kay Meralco spokesperson Josh Aldriaga, may bagong gastusin na idaragdag sa power rates na maaring mag-reflect ngayong May billing. Bukod dito, mayroon din aniyang posibilidad na tumaas ang presyo ng kuryente mula sa spot market dahil sa pagtaas ng demand at mga unscheduled shutdowns. Sheila Encio para sa DYRX Action Balita. Samantala, abortion pill sa Japan pinahintulutan na, alay sa plana para sa buong detalye. Pinayagan na sa kauna-unahang pagkakataon ng pagbebenta ng abortion pill sa Japan na gawa ng British pharmaceutical company na Line Pharma. Nagkakahalaga ang abortion pill at medical consultation ng nasa 100,000 yen o 700 dolyar. Matatandaang naibenta na ang naturang pill sa ibang mga bansa gaya ng France na una nang nag-aproba ng abortion pill noong 1988 at ang Amerika naman ay mula pa noong taong 2000. Alay sa plana para sa DYRX Action Balita. Magbabalik ang aming programa matapos ang ilang paalala. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na ang nakalipas sa alas 5 ng hapon. Pinag-aralan na natin ang mga ponemang supra-segmental. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang tamang pagbigkas. Basahin natin ng 5 beses. Pusa, 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 pusa. Ma'am! Oh, Alcris, bakit ka sumisigaw? Gililinisin na gayat kay makalima na pagpusa. Edukasyon ay pahalagahan para sa mabuting kinabukasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at ng himpilang ito. Nagbabalik ang Radyo Aksyon Balita. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto na ang nakalipas sa alas 5 ng hapon. Para sa balitang sports, ilang PBA players pinagmulta matapos sumabak sa panlabas na laro. Alcres Mexica, ibalita mo. 10 PBA players ang pinagmumulta dahil sa paglalaro sa labas ng liga ng walang pahintulot. Si Gio Halalo nag-Magnolia at ay inutusang magbayad ng multang 100,000 pesos para sa kanyang second offense. Ito ay bukod pa sa multa at suspension na ginawa ng sarili niyang ball club. Samantalang si Bo Belga ng Rain or Shine Elasto Painters at GR Kinyahan ng NLEX Road Warriors na parehong kasama ni Halalon sa fight married game sa Cebu ay inutusan ding magbayad ng tig 50,000 pesos at dagdag na tig 20,000 pesos dahil sa pagkakasangkot sa gulo. Alcres Meca para sa DYRX Action Balita.
Sa ibang balita naman, DOH at IATF nagpulong matapos eleft ang Global Health Emergency Declaration versus COVID. Maylin Katubay para sa detalye. Nakatakda ng pulungi ng Department of Health ang mga membro ng Interagency Task Force on COVID-19 para talakayin at i-resist ang umiiral na pandemic guidelines at protocols. Ito ay makaraang ideklara ng World Health Organization na hindi na isang global health emergency ang COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na nagmi-meeting na sila kasama ang iba pang membro ng IATF para magkaroon ng reassessment sa mga pulisiya hinggil sa pandemic restriction. Maylin Katubay para sa DYRX Aksyon Balita. Samantala, former Miss Universe Catriona Gray muling mag-host sa Binibining Pilipinas Coronation Night. Tricia Luis at Chika Mo. Sa ikatlong sunod na taon, si Catriona Gray ang napiling mag-host ng Binibining Pilipinas Grand Coronation Night sa May 28. Inilabas ang impormasyon sa pamamagitan ng official Instagram account ng Binibining Pilipinas. Kabilang naman sa mga espesyal na bisita ay si Vice Ganda na inaasahang magtatanghal sa pageant. Basta chismis, hindi nyo mamimiss. Ito si Tricia para sa Hottest Chika. At yun po ang mga init na balita sa mga oras na ito. Ako si Sheila Mariencio, ang inyong tagapagbalita. At ako naman si Alexis Makasuhot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.